Hello again! Tuloy lang natin yung ating series ng pag-aaral. And I hope na you're learning something sa ating series na ito. This time we will want to look at biblical financial stewardship. Ito ay mahalagang usapin, itong stewardship. Kailangan nating maintindihan ito dahil sa lahat ng mga bagay-bagay, nire-require sa atin na tayo maging good stewards. Hindi lang sa ating health, hindi lang sa ating family, lalong-lalo na sa ating finances. Dapat maging good stewards tayo. Ibig sabihin na tayo ay taga-manage lamang. Hindi naman talaga ito ay atin. Ipinagkatiwala lang sa atin. Na sana maingatan natin at totoong magamit ito na ayon sa kagustuhan ng nagtiwala sa atin. So, unang-una, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that that the one be found faithful. Okay? Ito yung sinasabi niya rito sa Corinto. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Tayong lahat ay stewards ng Diyos. Either sa ating health, either sa ating pamilya, either anuman yung mga bagay-bagay sa ating time. Tayo ba ay masasabing tapat na tagapamahala? Mapagkakatiwalaan ba tayo? I hope na maintindihan natin ang kahalagahan nito, lalong-lalo na sa ating resources. First, dapat ma-recognize natin na ang totoong nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay-bagay, maging ang ating buhay, ay ang Diyos. Yan ang sabi niya sa Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord and everything in it, the world in all who live in it. Lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo ay pagmamay-ari ng Diyos. Yung mga nabubuhay na nandito sa mundong ito, pagmamay-ari ng Diyos, and that includes you and me, of course. If this is true, that everything we have belongs to God, our money, our possessions, our talents, our abilities, our life, then we are not owners. We are just managers. These are given to us for us to manage them. Kaya dapat i-recognize natin yon na pag may pera ka, sa totoo lang, hindi mo pwedeng sabihin na sahod mo yan, sa'yo yan. Dahil kiniklaim ng Diyos na lahat ng bagay sa Kanya. Kaya nakayanan mong nagtrabaho dahil binigyan ka ng Diyos ng kalakasan, ng buhay, ng hininga, ng katalinuhan, ng abilidad. Lahat actually galing sa Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na sa'yo yan. Na nagkaroon ka niyan dahil lang din sa Diyos. Ang init, ang buwan, ang araw, ang hangin, ang lupa, pagmamay-ari ng Diyos. Buti nga hindi niya minimitrohan lahat yan at nagpapabayad. Kaya huwag mong sabihin na porket ikaw ang gumawa, porket ikaw ang nagpagal o kaya ay nagtrabaho, ay sa'yo. Kailangan mong maintindihan yan. Kailangan nating maintindihan na unang dapat nating i-recognize ang totoong nagmamay-ari ng ating buhay, ng lahat-lahat ng bagay na nasa sa atin ay ang Diyos. Secondly, kung patungkol sa
finance. Dahil pinag-uusapan nga natin ang biblical financial stewardship. And una nating tignan is recognizing God as the owner of everything. Secondly, it is required from us na i-practice natin ang wise budgeting and planning. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya sa Proverbs 21 verse 5, "The plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty." The plans of the diligent. Ibig sabihin, dapat nagpaplano at dapat nagsusumikap, dapat nagsisipag. Hindi lang masipag, kundi may plano. Kaya napakahalaga na sa ating financial na aspeto ng ating buhay, matutunan natin ang totoong, masabi nating wise, may wisdom na pagbabudget, may pagpaplano. Sa bawat income, may plano tayo, may programa tayo. Saan natin dapat ito ilalagak? Ano ang dapat nating panggamitan nito? Iniisip natin, dahil hindi naman sa atin ito. Kaya ang tatanungin natin, Lord, saan ba dapat ito? Uunahin natin kung ano ang klarong sinasabi ng Diyos. Pagkatapos nun, ipinapaubayan niya sa atin na gawitin natin yung tinatawag nating our ability, our common sense, upang bilang isang manager na ipinagkatiwala ay mapalago natin, mapadami natin, maparami, o kaya mapaganda natin anuman yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dahil pag may budget ka kasi, ang naibibigay niyan is napaprioritize mo yung pangangailangan. Kasi kung wala, pag hindi ka nagbabudget, hindi mo sa iyong financial planning, kung ano na lang ang pagkagastusan mo. Ito ba ay importante? Ito ba ay urgent? Baka importante pero hindi naman ganun ka-urgent. Pero ito, urgent na nga, importante pa. So, we put priority. Dinibigyan natin yung mga dapat nating pagkagastusan. Like, tayo, ano ba ang dapat nating i-priority? Of course, i-priority natin ang claim ng Diyos, yung ating ikapo. Pagkatapos niyan, ano yung dapat nating i-priority? Ano ba yung totoong pangangailangan? Pag ikaw ay may mga anak na nag-aaral at gusto mong magkaroon sila ng advantage sa hinarap, so anong gagawin mo? Of course, ipa-priority mo yung pangangailangan nila sa pag-aaral. Pag naman na i-priority mo yon at kahit papano mayroon pang pwedeng other priorities, maaring until now, sa tagal na ninyo, nag-uupa pa rin kayo. So pwede nyong i-priority naman ang pag-budget para sa pagkakaroon ng sarili nyong tahanan o bahay. Dahil yan ay mga basic needs na dapat nasa sa atin. Mag-i-struggle tayo pag wala yan. Wala tayong sariling bahay, pag tayo hindi nakatapos, hindi tayo makakahanap ng magandang trabaho. So, those are priority. Priority din natin na tignan yung ating kalusugan. Kasi, trabaho ka ng trabaho, for example. Bigay ka naman ng bigay ng pangangailangan. Pero hindi mo na i-priority na ang sarili mong physical na ikaw ay nagtatrabaho at pag ikaw ay nagkasakit, mawawala lahat ng possible na income. Lahat magsasuffer along the way. Yung nag-aaral, hindi na magtutuloy na mag-aral. Yung bahay na pinapatayo, hindi na matatapos. And many other things simply because we neglected to understand na dapat nating pina-priority. Isa sa pina-priority natin ay ang ating
health or kalusugan. So it's okay to buy your vitamins. It's okay to buy something na makakatulong sa iyo. Like for example, pag meron kang may mga problema sa iyong kalusugan, it's your priority to buy your medicines. At huwag mong kaligtaang i-ikon yun kasi pag napabayaan mo, along the way lahat magsasuffer talaga. And the third, hindi lang wise budgeting and planning, but avoiding debt in living within your means. Sabi niya sa Romans 13:8, owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Owe no one anything. Avoiding debt. Ito ay isang problema ng karamihan sa ngayon. Maging yung mga mayayamang bansa, maging yung mga businessmen. Kadalasan sila ay nagkakaroon ng malaking problema dahil nagkakaroon sila ng malalaking utang. Kaya as much as possible, as much as possible, mamuhay sana tayo na yun lang sa kaya natin. Huwag nating subukang maging maluho o kaya mag-pretend na mayroon tayong kakayahan kung wala naman. Like for example, hindi mo naman kailangan ng napakamahal na cellphone para masabi nilang, "Apo, galing abroad yan," o kaya ikwa. Kung hindi ka naman, wala ka naman talagang kakayahan. Yung budget mo naman, hindi papasok dyan. Dahil naipa-priority mo yung mga dapat mong i-priority. At ikakasira mo pag alam mong hindi yan pasok sa budget mo and yet bibili ka pa rin. Ang possibility niyan, kailangan mong mangutang. At kadalasan, kung minsan yung mga utang natin may mga interest, yung iba malalaki pa yung interest. At yung iba nababaon na sa utang at hindi na sila kumbaga is natali na sila doon. Naging ganun na yung kanilang sitwasyon. At kung minsan nandun na sila sa cycle na mangungutang sila, pambayad ng utang, ang trabaho nila, pinambabayad na lang sa utang na hindi naman sana nagkaroon ng ganong sitwasyon kung in-avoid lang nila. Kaya matuto tayong mamuhay na ayon lamang sa ating kakayahan. Kung for now ang kakayahan mo talaga is mabuhay sa ganitong budget, pagtiyagaan mo, pagtiisan mo. Kaysa mamuhay ka outside your budget na kailangan mong mangutang. Although hindi naman lahat, hindi natin masasabi na hindi naman lahat. Kaya dito sa church natin dito sa Baguio, meron tayong kooperatiba na kung saan isa sa main service na ibinibigay ng cooperative natin ay pagpapautang. Ang kagandahan niyan dahil atin naman ito, hindi tayo talaga humihingi ng malaking interest. Pag i-round off mo yan, although 16% siya per annum, pero pag i-round off mo yan, ang labas niyan 1% monthly. At yung 1% na yon na in-interest mo at the end of the year, dahil ikaw ay pinapatronage mo yung ating service, which is lending, meron kang tatanggaping patronage refund. Ibig sabihin kung ano man yung in-income ng co-op dahil sa kanyang pagpapautang, babalik din yan sa mga member na nangutang. Yan ay tinatawag nating patronage refund. So 1% na nga yung interest mo monthly, may tatanggapin ka pa at the end of the year.
Hindi lang yan, pag may pera ka pa sa co-op, lahat ng mga may pera sa co-op, kung ano naman yung in-income ng co-op at maibawas na yung mga expenses ng co-op, ay gagawing dividends. I-distribute yan sa mga members, depende kung magkano ang pera mo. At for example, ang na-declare ay 4 or 5%. At least pag may 100,000 ka na naipon na hindi mo namalayan, ang mangyayari dyan ay mayroon kang tatanggaping magkano? Either 4,000 or 5,000. Hindi mo yan makukuha sa bangko. And that is a good thing. Kahit paano yearly, mayroong pag-angat yung financial situation mo. What if yung dividend mo hindi mo kinuha, inilagay mo din ulit doon? At di mag-i-income na naman yon. At in case na may pangangailangan ka, like ngayon, marami akong napirmahang cheque na loan ng mga members. Maging sina Pastor Edwin, ipagpapatuloy nila yung kanilang bahay, tatapusin nila. So medyo malaki-laki yung kanilang loan. It's okay na nag-loan sila, at least sa mababang interest, at meron pa silang matatanggap na kunti na parang rebate o kaya patronage refund. Dahil pinatronage nila yung services ng co-op. Pero at least yung hiniram nila, hindi lang nila pinunta sa luho. Pinunta nila sa isang priority project. Dahil at times mahirap din na hintayin mo bago na makaipon ka bago mo maumpisahan. Dahil kung minsan ang hirap mag-ipon. Saka halos lahat dumodoble. Like, kung sana nagpatayo ka nung 5 years ago, mas mababa yung makal, yung simento, yung mga gamit. Di meron kang natipid. Kung naipatapos mo na yung bahay, instead na nag-iipon ka ng 4-5 years para lang maipagawa mo, kung naipagawa mo na kahit nangutang ka ng mababang interest, baka mas malaki yung magiging resulta nun dahil nung natapos mo, ipinaparenta mo. Ang resulta nun, may magiging bunga. Mas malaki yung magiging resulta ng hiniram mo at ito'y ano ang magiging resulta sa iyong financial na kalagayan. Like for example, pag natapos nila Pastor Edwin yung bahay, mayroon na silang tinitirhan, hindi sila nangungupa. Mayroon silang na-save. Tapos kung may extra rooms pa yung napatapos nilang bahay, ang magiging bunga nun ay ipaparent nila. So additional income. Na pag hinintay mo yun na mangyari after 5 years, masyadong maraming panahon na ang lumipas. So, yun ang advantage o kaya magandang pwedeng ibunga pag naintindihan natin ito. So, totally hindi naman natin sinasabi na bawal mangutang, hindi nararapat. Ang gusto nating iparating ay i-avoid natin unnecessary ang pangungutang na hindi naman totoong makakatulong. Lalong-lalo na pag ito ay hindi pupunta sa yung bagay na yung pera na inutang natin ay hindi naman natin gagamitin sa isang produktibong investment, for example. Dahil yan ay hindi pagiging good steward. So, yan ang gusto kong isama o kaya iparating na i-avoid natin ito by all means at subukan nating mamuhay lamang ayon sa ating level o kaya kakayahan. And the fourth is, of course, na-discuss natin ito nung una pero gusto kong ulitin. We need to honor God through our generosity, through our giving, through our tithing. Sabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. So you see, when we choose to honor God,
the result is overflowing blessings. Sometimes tayo na kumbaga is nasasama tayo sa mentality ng mundo na kung gusto mong dumami ang sayo, maging maramot ka, maging makasarili ka. Pero hindi yan ang prinsipyo na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, we need to honor the Lord. And when we do honor the Lord, the God whom we have honored will see to it that we will receive the blessing. And will see to it that His words will come to pass. Hindi yung salita niya ay parang magiging walang kabuluhan. Papatunayan niya sa atin na ang kanyang mga salita ay totoo, buhay, espiritu, at hindi kailanman magiging mali. Dahil mukha niyang nakaharap sa kanyang salita. Hindi niya pwedeng sabihin ganito ang mangyayari pag ginawa ninyo ito, inyat pag ginawa mo hindi mangyayari. Dahil ang magiging labas niya siya ay liar. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero hindi ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang sinasabi niya, pawang katotohanan lamang. Ang kailangan nating gawin, sundin, panampalatayahanan, at kahit wala tayong nakikita, hindi mangyayaring hindi totoo ang kanyang salita. Mangyayari at mangyayari ito dahil tatayuan yan ng Diyos. Tatayuan yan ng Diyos. So, we need to honor the Lord. Gagawin sana natin even in our giving as an act of worship. Our giving as an act of service na paglilingkod natin ito sa Diyos. Hindi isang bagay na ginagawa lang natin, kundi ito ay ating pagpupuri sa Diyos. And of course, nasabi ko rin ito pero gusto kong ulitin. When we talk about financial, biblical stewardship, hindi mo pa rin may matanggal itong investing in eternal treasures. Hindi pwedeng ang investment lang naman natin ay puro dito lang. Always na mahalin natin, i-enjoy nating mag-invest. And the only way na totoong tayo nakakapag-invest when we invest our time, our talent, our life in the ministry of the Lord. When we invest even our financial wealth or materials, material substance for the work in the ministry of the Lord, we did not simply invest that in the ministry, but we invest it into the kingdom of God, and it will last for all eternity. Alam nating may eternal dividends yan. Dahil ininvest mo yan sa eternity, ang magiging reward naman yan ay eternity din. Pag ininvest mo lahat dyan sa, like for example, karamihan ng investment mo ay pagkain, syempre, septic tank yan ang labas niyan. Oo, ina-enjoy mo yan, pero mamaya lalabas yan, pupunta yan sa septic tank. Hindi mo na pwedeng i-withdraw yan. Pero pag ikaw nag-invest ka, like for example, sa lupa, alam mo, tataas yung value niyan. Later on, magdudoble, mag-triple yan. Sa lupa. Kasi wala pa namang lupa ngayon na bumababa ang presyo. Lahat naman pataas. Pag ininvest mo din yan sa eternity, ganon din. Of course, ang magiging resulta ay magkakaroon ka ng eternal rewards. Magkakaroon ka ng something that has eternal value. Kaya I hope you will commit to become a faithful stewards
by applying God's financial principles in your life. And though it's not easy, like itong investment in eternal treasures, hindi yan madali. Like honoring the Lord through your generosity and tithing, hindi yan madali. Pero we need to commit to it. Because alam natin na ito ay tama at ito ay magbibigay sa atin ng magandang resulta. Hindi ka lugi pag ikaw ay nag-i-invest sa Panginoon. Kaya huwag nating kalimutan na pag-ingatan na anuman yung mga ipagkakalob sa atin ng Diyos, sana tayo ay maging mabuti, tapat na tagapamahala. Again, God bless you and see you on the next lesson. Bye for now.